Mga ka-sports, breaking news. Napakalaking balita ito para sa Gilas Pilipinas. Possible raw na magsama sa iisang lineup sina Justin Brownlee at Benny Botwright this coming Asian Games. At hindi lang yan may mga posibilidad din na mapasama sila Angelo Kwame, Mike Phillips, Kai Sotto at iba pang matitinding pwersa ng ating national team. Kung mangyayari ito, isa kaya itong pinakamalakas na lineup na maipapadala ng Pilipinas? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Ayon sa mga lumalabas na ulat, ibinahagi ni SBP Executive Director Erica D ang posibleng komposisyon ng Gilas Pilipinas para sa Asian Games. At ang pinakaumagaw ng pansin, pwede raw pagsamahin sa iisang roster sina Justin Brownlee at Benny Botwright depende sa eligibility rules ng torneo. Kung totoo po ito mga ka-sports, nako, napakalaking development ito para sa ating national team. So ngayon, bakit posible ito? Based sa technical handbook ng Asian Games, mas maluwag umano ang eligibility rules kumpara sa FIBA. Dalawa sa pangunahing requirements ay may valid passport lang at may residency requirement na halos 3 taon lang o may sapat na proof ng local participation. Dito pumasok ang pangalan ni Benny Botwright. Matatandaan na naglaro siya bilang import ng San Miguel Beerman sa PBA noong Commissioner's Cup noong 2023 hanggang 2024. Ibig sabihin, mayroon na siyang playing history dito sa bansa. At ayon pa sa ilang opisyal, maaaring pumasok ito sa tinatawag nilang gray area ng residency rule. So, ano ang gray area? Kapag sinabing gray area, ibig sabihin hindi sobrang linaw o hindi totally black and white ang interruption ng rules. Sa madaling salita, may puwang para suriin ang bawat kaso depende sa circumstances. Kung mapapatunayan na may matagal ng koneksyon sa bansa o nakapaglaro na rito, posibleng makonsider ang eligibility. Kaya para kay Botwright, hindi po ito imposible. So ngayon, kung magsasama si Brownlee at Botwright, maganda ba? Nako, ngayon isipin natin ito. Si Justin Brownlee isang clutch leader, scorer, championship mentality. Habang si Benny Botwright naman ay napakalakas sa opensa, may size, stretch big at versatile scorer. Kapag pinagsama mo ang dalawang ito, nako, delikado para sa ibang bansa. Pwede silang magtandem sa front court at wing position habang suportado ni Kai Sotto, Dwight Ramos, Scottie Thompson, Newsom at iba pa. At ito ang klase ng lineup na kayang makipagsabayan sa China, Japan, Korea at iba pang powerhouse team. So ngayon, maraming rumors dapat na daw ipahinga si Brownlee. May mga ilang fans din ang nagsasabing dapat muna raw ipahinga si JB at valid din naman ang kanilang dahilan. Sa dami ng beses na binuhat ni JB ang ating national team mula Asian Games gold medal run hanggang iba't ibang qualifying tournaments, talagang pagod na rin ang katawan niyan. Deserve niya ng pahinga. Pero mga ka-sports, ang disadvantage naman kapag inalis mo si Brownlee, malaking bagay talaga ang mawawala. Hindi lang po sa scoring, mawawala rin ang leadership, composure, veteran confidence at clutch gene. Siya kasi ang player na kapag dikdikan na ang laban, gusto mong may hawak ng bola. So ngayon ang depensa sa gintong medalya. Huwag nating kalimutan mga ka-sports, defending champion po ang Gilas Pilipinas sa Asian Games matapos ang makasaysayang gold medal run sa China. Kaya sa susunod na edisyon sa Japan, nako, siguradong target po tayo ng lahat ng bansa. Nakaabang ang Japan bilang host country, babawi ang China, lalaban ang Korea, Jordan, Iran at iba pa. Ibig sabihin, hindi sapat ang ordinaryong lineup. Kailangan ng Gilas ang pinakamalakas na kombinasyon. Mga ka-sports, ito po ang mga posibleng final core based lang po sa opinion ko. Kung mabubuo ito, maaaring ganito ang core ng Gilas. Si Justin Brownlee, si Benny Botwright, Kai Sotto, Angelo Kwame, Scottie Thompson, Dwight Ramos, Chris Newsom, Jamie Malonzo, Calvin Oftana, Mike Phillips, AJ Ido, CJ Perez. Mga ka-sports, aminin natin nakakatakot ang lineup na ito. May size, may depensa, may shooters, may athleticism, may chemistry, at may champion mentality. Sa ngayon, wala pang final na official na lineup ha.
Pero isang bagay lang po ang malinaw. Ginagawa na po ng Samahan ng Basketball ng Pilipinas o SBP ang lahat para po makabuo ng pinakamalakas na team para sa Asian Games. At kung matutuloy ang tandem ni na Brownlee at Boatwright, nako, malaking problema ito para sa mga kalaban. Ikaw mga ka-sports, ano po ang iyong masasabi? Dapat bang pagsamahin sina Brownlee at Boatwright o ipahinga muna si JB at bigyan ng chance ang iba pang players? Kaya bang ulitin ng Gilas ang gold medal run? I-comment mo po sa baba ang iyong hinaing at babasahin ko yan. Kung nagustuhan na po ang video nito, like, subscribe at share na rin para updated tayo pareho sa mga ganitong uploads. So paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!